Alam ba ninyo na ang quinoa ay very high in fiber? Yan. Makakatulong magbawas ng cholesterol sa katawan natin. Less cholesterol sa katawan, ibig sabihin, mas maganda sa ating puso. Plus, pag high in fiber, malilesen yung mga cancer sa tiyan, yung ganon, colon cancer, nakakadumi ka na madali. Nakakatulong sa constipation. Siyempre, dapat balance. Meron tayong fruits. Itong ulam namin. Ang kanyang quinoa. Nga siya, yan o, tingnan ninyo. Kamusta naman, Daddy, ang quinoa mo? Ayos. Ayos na ayos. Bagay na bagay dyan, ano? Tawlis. Pagkakasuka. Subo. Sa gulay. Yummy. Nagkaroon si Daddy kasi ng constipation problem dati. Laging partner yan. Tubig. Then, of course, nag-exercise. Yun, nagpapaaraw, walking. Huwag tayo magpupuyat. Non-Hodgkin lymphoma stage 4 warrior siya. So, ako naman, si 6 years ngayong year na ito for stage 3B breast cancer. Diba? Dati. Tanggalan ako ng breast. And then, of course, mga lymph node. Lifestyle change talaga. Tulungan mo rin ang sarili mo. Ang cancer, ano bang cause? Walang particular cause ang cancer. In general, multi-factoral yan. Maliit lang ang porsyento na galing sa genes natin sa ibang nakuha sa lahi. Multifactoral, ibig sabihin, iba-iba ang cause. Merong ginagamit natin ng mga bagay-bagay sa araw-araw, yung mga kinakain natin, mga dilata, yung mga processed foods, no? Tapos exposure natin sa mga pollution, chemical. Nagtatrabaho ka ba dun sa mga factory na sobrang daming chemicals? Puros naninigarilyo ang nasa paligid mo. No, little things like that, pag pinagsama-sama mo, nagko-compound. Kaya hindi pwede i-pinpoint sa isang bagay. Kagaya ko, high in estrogen ako. Yun ang naging factor ko, major factor ko bakit ako nagkaroon ng breast cancer. Meron kaming tanim na saging. Kaya kung mga ganitong ulam, di ba, mas masarap kung ilalagyan mo ng konting dahon para kahit simpleng pritong isda ang ulam natin. At of course, tignan mo naman, itong aming kanin, quinoa. Naubusan na kasi kami ng tricolor, kaya itong puti ang kakainin namin. Sarap. Sarap. Ano? Ayan, sinasama-sama. Then, lalagyan ng konting quinoa, yan. Ako, di ba sinasabi ko sa inyo, pag sasaing nito, parang bigas din. Hugasan mo, tapos 1:2. Isang cup ng quinoa, 2 cup ng tubig. Then, ito yung tawilis, Malaman yung nakuha ko, malalaki, Halos, kasi, di ba, calcium din yan. Nakakain naman ng pinaka-bones niya, yung buto, tinik. So, ulit. Sarap talaga. Try nyo, simpleng gulay sa makabakuran nyo, talbos ng kamote. Kung may bulang lang, alam niyo yung bulang lang, o kaya yung bulaklak ng kalabasa. Sarap na. Sa lahi nyo, mataas ang case, no? So, as early as bata-bata ka pa, simulan mo nang uminom ng mga makakaganda sa katawan mo, like mga vitamins, supplements, para yung antioxidants ba sa katawan natin. Kasi alam niyo isa rin niya sa nag-cause din sa amin. Multifactoral nga na damage. Kasi yung mga panahon na nagtipid ako, iniwasan ko ang mga supplements. Yung panahon na very stressful din kami. Kaya hindi dapat Huwag mo titipirin ang sarili mo sa mga vitamins mo, sa supplements. Kasi antioxidant sa katawan natin yan. Makakatulong ma-repair yung mga damage na mga cells natin. Hindi natin pwede i-pinpoint sa isa lang cause at hindi rin natin pwede i-pinpoint sa isa lang ang kagamutan. Overweight. Naku, number 1 yan. Isa yan sa cause din, yung overweight. Damage ang DNA natin. Saan niya nakuha non-Hodgkin lymphoma niya? Stress. Before that thing happened, marami naging stress sa buhay namin. Stressful sa business namin. Health crisis din dito sa pamilya, no? May mga nagkasakit sa bahay. So, na-burden din kami ng stress. Multifactoral ang cause ng non-Hodgkin lymphoma niya. Lang kasi niya sinyales, stage 4 na agad nung nalaman lang namin.
it can grow without you feeling anything. Ang wala kang nararamdaman. Siguro kada birthday natin, magpa-check up. Kailangan yan eh. Mas rider nga yung mga sakit sa puso o kaya yung may stroke bigla. Marami tayong pwedeng gawin para maingatan natin ang sarili natin. Isa na dyan, yung lifestyle change. Prevention is better than cure.